Anong pinagsasabi mo dyan? Naiinis kong sabi sa kunwaring hindi ko alam. Humakbang siya patungo sa akin. Do you want me to peek at you, sweetheart? Bulong niya sa aking tenga. Nasapak ko siya sa kanyang braso dahil sa pagka-pervert nito. Napatawa siya. Ang bastos mo, nakakainis ka. Singhal ko, saka umalis ako sa kanyang harapan. Sorry, sweetheart. Dinig kong sigaw nito nang makalabas na ako ng pintuan ng kanyang kwarto. Sumilay sa aking labi ang ngiti na ikinasaya ng aking puso dahil walang anumang nagbago kay Jeho. Kung ano siya noon nakasweet sa akin, ay ganun pa din siya hanggang ngayon. Gusto kong pamamaraan niya kung paano siya makitungo sa akin. Yung tipong hindi ako maiilang sa kanya. Parang ipinapadama niya sa akin na hindi nagbagong pagmamahal niya sa akin. Gaya ng sinabi niya na mahalaga pa din ako sa kanya. Napabuga ako ng hangin sa aking bibig nang paalis na kaming dalawa ni Jeho sa kanyang kondo. 8:00 pa lang ng umaga. Nag-aaya na si Luke na makipagkita sa akin. Pero hindi ko sinagot ang mga text at tawag niya. Nang makita kong puro missed calls pagka-open ko ng phone ko. Gusto ko munang makapagpahinga sa bahay pagkarating ko dahil hindi ako gaanong nakatulog kagabi kasama si Jeho. Malapit na kami sa bahay ko pero tanaw ng aking dalawang mata na may isang sasakyan na nakaparking sa may tapat ng aking bahay. Wala naman akong alam na bisita ngayon. Nang makahinto na ang sasakyan ni Jeho, kinabahan ako dahil parang kilala ko ang sakay niyon. Do you have a visitor, sweetheart? Ang lagkit ng tingin niya sa akin. Wala naman. Tipid kong sagot. Bababa na sana ako ngunit pinigilan lang ako ni Jeho sa aking braso nang makita niyang bumaba si Luke sa kanyang sasakyan. Stay here. Pagpapatigil nito sa akin. Ngunit nakababa ng isa kong paa sa simento. Nandito na din si Luke sa may pintuan ng kotse ni Jeho at nakaabang na ito. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Jeho na tila sinusuyo akong huwag bumaba ng kanyang sasakyan. Hindi naglaon bumaba na din ako kasabay ng pababa ni Jeho. Anong ginagawa mo dito, Luke? Tanong ko sa kanya. Napatabi naman agad si Jeho sa akin. Possessive bodyguard. Sabi nito kay Jeho. Rumihistro sa mukha nito na nanggigigil lang ito sa galit nang mapadako ang paningin ko sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito kay Luke. Nginisiya naman ni Luke si Jeho nang mapadako naman ang paningin ko sa kanya. I just came here to invite you for our family lunch. Ngiting sabi nito pagkakita niya sa akin. She's not going with you. Si Jeho nang sumagot dahil natameme ako. Grabe naman kasi. Ang gwapo ng dalawang kaharap ko. Hindi na ako makapagsalita pa dahil yung dalawa nang nag-uusap. Ikaw ba ang kausap ko, Mr. Jeho sa Abedra? Sarkastikong tanong nito. Oh, if you want to go with Kyril, I can invite you to for our lunch. Ngiting sagot nito. That's not what I want. Lubayan mo si Kyril dahil hindi siya kailanman sasama sa'yo. Matigas na sabi ni Jeho. Naningkit ang mga mata ni Luke nang magtama ang kanilang mga paningin. Gaano ka ba kasigurado dyan sa sinabi mo, Jeho? Wala ka na magagawa pa dahil darating ang panahon ay kusang sasama sa akin si Kyril. Ilaan mo na lahat ng oras mo sa kanya. Luke, ano bang sinasabi mo? Kinakabahan kong tanong. This is not the right time to tell you, Kyril. But this time, hahayaan na muna kita kay Jeho. Sabi nito saka umalis na ito pagkasakay niya sa kanyang sasakyan. Jeho's POV. Hapon na nang umalis ako sa bahay ng aking mahal. Oo, mahal ko pa din siya. Hanggang ngayon, kahit isipin pa niya na wala na kaming dalawa, handa akong ipaglaban siya hanggang wakas. She's only mine until my last breath. Papunta ako ngayon sa bar. Nag-aya mga kaibigan ko na uminom kahit maaga pa. They have a lot of girls there. Nasinend pa sa akin ni Marco ang mga larawan nila. Because Marco's birthday. Wala akong magawa ngayon so I decided to go at the bar. Gustuhin ko mang manatili sa bahay ni Kyril. Ngunit hindi siya pumayag dahil uuwi ito ng probinsya. Kalaunan, narating ko rin agad ang bar. Hindi pa man ako nakakababa ng aking sasakyan because I want to talk to Kyril first kung nakarating na ba ito sa kanilang probinsya. I called her phone number at once. She answered immediately. I heard a little girl spoke on the other line
instead of Kyril. She spoke Tagalog. Ang cute nitong magsalita, like Kyril. My heart felt nervous when I heard her angelic voice. That brings me a lot of happiness in my heart. And then there was a little boy too, who spoke on the other line. I knew that Johan was the owner of that voice. I heard them arguing. Napatawa ko sa dalawang bata nang biglang nagsalita si Kyril. Naku, Jeho, ikaw pala yan. Napatawag ka. Boses ni Kyril sa kabilang linya. If I tell you the truth, will you believe me? Bakit mo naman natanong yan? Because every minute I'll always remember you. Every moment I'm not with you, I miss you more. Napatawa siya sa kabilang linya. Alam ko na hindi siya naniniwala sa akin. But I'll try my best para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ako susuko at magsasawang suyuin siya dahil sobrang mahal na mahal ko siya. A little tear fell from my eyes. I feel sadness and pain because I regret the mistake I made. Kung pwede lang sana na araw-arawin kong pagsuyo kay Kyril, pero siya tong may ayaw na sa akin. But I will not give up on her. I will still fight for her until the end, and I want to fulfill what I promised her before. When our conversation ended, I went straight inside the bar. I saw my friends together with the girls they invited. One of the girls approached me, but I ignored her. Because Kyril was on my mind right now. Naiinis ako at masama ang kanyang paninitig sa akin. I sit beside Marco's chair. I avoid them because I don't want them to flirt with me. You're acting like a child, Jeho. A serious comment coming from one of my friend. His name is Clint. Just ignore me. Do what you want, okay? The one next to Aman laughed secretly. It makes me angry. What the heck? Why? Am I the only handsome guy they see in this group? I said to myself. I clenched my jaw. Kumuha ako ng isang boteng whiskey sa bucket na punong-puno ng yelo. I drank it straightly away. My whole body got hot because of the alcohol I drank. When Luke's words suddenly came to my mind, I drank alcohol again because I could feel my anger towards him. Hey, enough, Jeho. It's too early to get you drunk. Sabi ni Marco. May problema ka ba na hindi mo sinasabi sa amin? I looked up to him straight. Yeah, I replied sparingly. Is this about Brandon and Kyril? Not about them. Mahinahong sabi ko. Sabay lagok ko sa boteng hawak ko. It's about Luke. Abalang dalawa sa loob ng aming bahay. Para sa mga pinamiling regalo ni Jeho para sa anak kong si Johan, habang naririto kaming dalawa ni Papa sa may labas ng bahay, sa kubong ginawa niya kamakailan, at napag-usapan na namin dalawang tungkol sa dalawang mag-ama. Mabait naman daw si Jeho, sabi ni Papa, at okay lang naman sa kanya na narito siya. Pero ang kanyang mommy ang kanyang pinoproblema, dahil baka hindi lang akong sakta ng kanyang mommy, at pati ang mga anak ko'y madamay din. Tinanong din ako ni Papa kung hanggang kailan ko ililihim sa kanya na siya ang tunay na ama ng mga anak ko. Ang sagot ko'y hindi pa ako sigurado dahil iniisip ko pa kung itutuloy ko ang plano na maghiganti sa kanyang mommy dahil isang malaking problema ang aking kinakaharap ngayon, lalo na't napakasama pala ng ugali ni Don Escobar na maaaring ikapahamak namin. Ngayon ko lang nalaman to. Maling taong nilapitan ko. Tulala ako ngayon dahil gulong-gulong isip ko. Mabuti't nariyan si Papa na magaling magpayo. Masuyong hinaplos ni Papa ang aking ulo. Tipid akong ngumiti sa kanya. Kyril, anak, kung mahal mo pa siya hanggang ngayon, huwag mong pigilan ang sarili mo. Sa sinabi mo pa lang sa akin, alam kong mahal na mahal ka ni Jeho. At hanggang ngayon ay hindi kanya kayang bitawan. At patuloy na ipaglalaban ka. Kahit pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa sa'yo. Kausapin mo siya, anak. Alam kong maiintindihan ka niya. Kung anong pinagdadaanan mo. Alam kong ang mami niya din ang siyang dahilan sa nangyari noon. Kaya kayo nagkahiwalay. Naging biktima lang kayong dalawa sa nakaraan niyo. At isa pa, may kasalanan ka din pala sa kanya, anak. Naging makasarili ka. At inuna mong pagdedesisyon na hindi mo sinasabi sa kanya. Nangunot ang aking noo sa sinabi ni Papa. Grabe ka naman, Papa.
Ako pang may kasalanan. Kanino ka ba kumakampi, Papa? Shh! Sabay nguso ni Papa kay Jeho at Johan na patungo dito sa may kubo. Ang lawak ng pagkakangiti ni Johan nang makita ko ito. Pero nang magawi ang paningin ko kay Jeho, bigla na lang niya akong kinindatan. Napatingin ako kay Papa na nakatingin din pala siya. Bigla na lang ako nakaramdam ng parang may mga paru-paro sa akin tiyan na kumikiliti sa buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung hindi ka pa kikiligin dyan sa gwapo ba naman niya, kaya nakabuo kayo ng kambal. Pagbibiro ni Papa. Papa? Saway ko sa kanya at natampal ko na lang ang aking noo sa kapilyuhan niya. Ngunit tinawanan lang niya ako nang makaalis na ito sa kubo pagkarating ng dalawa. Mama, laro po tayo. Malungkot ka daw po, sabi ni Lolo. Bungad sa akin ni Johan. Ayokong tumingin kay Jeho dahil kumakalabog sa lakas ang aking dibdib. Anong lalaruin natin, anak? Ngiting tanong ko sabay haplos ko sa kanyang ulo. Laro po tayo ng bahay kubo, Mama. Ikaw, ako at si Daddy. Tuwang sabi nito. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ng aking anak. Tila humiwalay ata ang kaluluwa ko sa aking katawan sa kanyang sinabi. Dahil ibang pakiramdam ko sa sinabi niya. Naaktuhan ko naman si Jeho na lihim na napangiti ito. Sinamaan ko siya ng tingin. Ngunit ginusuan niya lang ako. Napaigtad ako sa pagmuso niya. Ibinaling ko ulit ang aking paningin kay Johan. Anong bahay kubo ba ang gusto mong laro, anak? Kinakabahan kong tanong. Easy lang po, Mama. Ikaw, si Daddy at ako ang baby niyo. What do you call that, Daddy? Tanong nito kay Jeho. Napatingin sa akin si Jeho. Johan, ang tawag doon ay bahay-bahayan. Agad na sagot nito. Jeho, anong bahay-bahayan ang tinuturo mo? Sabay irap ko sa kanya. Wala akong tinuro kay Johan. Right, Johan? Yes, Daddy. Can we start to play a game, Mama? Tanong nito. Napalunok ako ng laway dahil kung ano-anong larong gusto ni Johan at bakit bahay kubo pa. Johan, kasi... Please, Mama, I can't wait to play bahay-bahayan. Sumimangot na sabi nito at tila nagtatampo na ito. Pinagpapawisan na ata ako kahit hindi naman mainit dito sa loob ng kubo ay may namumuong pawis na dahil sa pagdagundong ng kaba sa aking dibdib. Kaba na kinikilig at pati ngipin ko'y nanginginig din. Inumpisahan na namin maglaro at ang aking anak talagang direktor. Diyos ko, sa umpisa pa lang ay kinakabahan na ako at gusto ko nang umatras. Paano na lang kaya kung totohanan na dahil ayaw ko na magtabi kami ni Jeho dahil ibang nangyayari sa amin dalawa kapag nagdidikit ang aming katawan. Kyril, dito ka daw sa tabi ko. Utos ni Jeho sa akin. Kunwaring may sakit daw siya at ako ang mag-aalaga. Kung ganito lang din palang laro namin, bakit hindi na lang doktor-doktoran? O kaya pag-aalbularyo ang laro namin para kanina ko pa ito nasapak sa loob-loob ko. Sweetheart, tawag pa nito, pinandilatan ko siya ng mga mata ko. Heto na nga. Inis na sabi ko at padabog na lumapit sa kanya. Wala ang aking anak na si Johan dahil abala ito sa pagkuha ng mga dahon na ipanggagamot sa may sakit. Padabog akong naupo sa tabi niya at hinampas ng malakas ang kanyang braso. Ouch! Daing nito, kaya dali-dali ang aking anak na pumarito sa loob ng kubo. Ang sakit, sweetheart. Mahinang sabi nito. Are you alright, Daddy? Halalang tanong nito kay Jeho na may mga dala-dala itong mga dahon. Nakaisip ako ng paraan para inisin palalo si Jeho. I'm not okay, son. Kunwaring sabi nito na kunwaring may dinadaing na sakit ito. Nabalian na ata ako ng buto. Reklamo nito, nagkatinginan kami ni Johan at naggabit-balikat na lamang kaming dalawa. Are you sure, Daddy? But this is a game, right? Bumangon ito sa kanyang hinihigaan at matamang nakatingin sa akin. Yeah, this is a game, but your mama... Kyril! Tawag ni Papa sa akin, kaya naputo lang sasabihin sana ni Jeho. Ikaw na munang bahala kay Daddy Jeho mo, anak. Babalik din ako agad. Paalam ko, pinuntahan ko si Papa sa labas ng kubo at kita ng dalawang mga mata ko na bihis ito at may dalang backpack.
Saan ang punta niyo, Papa? At may dala-dala pa kayong bag? Takang tanong ko nang makalapit na ako sa kanya. Tumawag si Don Escobar kani-kanina lang. Pupuntahan ko siya ngayon, anak, dahil may mahalaga kaming pag-uusapan na dalawa. Ako man din ay nagtataka dahil ngayon lang siya nagpatawag sa akin. Lalo na sa sinabi mong hindi sila mabuting tao. At tila nauunawaan ko na kung anong pag-uusapan namin. Mahigpit na hinawakan ni Papa ang aking kamay. Yung bilin ko, anak, sundin mo ang puso mo. Ikaw na munang bahala dito. Si Monet tumawag na din at sa ikalawa pa sila makakauwi dito. Sige, aalis na ako. Paalam ni Papa at unti-unti ang pagbitaw niya ng kamay sa kamay ko habang tanawang papala yung likod ni Papa. Naguguluhan man ang aking isip at hindi maunawaan kung anong sinasabi ni Papa sa akin. Tulalang napabalik ako sa kubo at nadatnan ko ang masayang bonding ng mag-ama. Naupo ako sa bakanting upuan habang minamasdan sila na kay sarap sa pandinig habang nagtatawanan ng dalawa. Napangiti sa akin si Jeho at kusang gumanti rin ako ng ngiti sa kanya. Tumayo ako at lumapit sa kanilang dalawa. Nakitawa na din ako dahil sa mga kwento niyang nakakatuwa. Isinantabi ko muna ang mga problemang gumugulo sa aking isip at in-enjoy habang narito pa si Jeho sa aming tabi ni Johan. Bigla ko na lang basta niyakap ang dalawang mag-ama ko. Hindi ko alam sa sarili ko dahil bigla ko itong ginawa. Hindi mo alam kung paano niyo ko pinasaya na dalawa sa kabila ng lahat. Sabi ko na may konting luha na pumapatak sa aking mga mata at agad din naman ang pagbitaw ko sa pagkakayakap ko sa kanilang dalawa. Mama, why are you crying? Alalang tanong ni Johan. Agad ding pinahid yun ni Jeho ang mga luhang pumatak sa aking mga mata. Salamat. Ngiting sabi ko kay Jeho. Pinisil ko ang pisngi ni Johan pero magaan lang naman. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa, anak. Sagot ko. Gusto mong magluto ako ng makakain natin, baby? Ipagbebake ko kayo ng daddy Jeho mo. Ngiting sabi ko. Tuwang-tuwa namang sumang-ayon ng aking anak. At patalon-talon pa ito. You need help? Tanong ni Jeho. Hindi na, kaya ko naman na ako lang mag-isa. At dito na lang kayong dalawa ni Johan. Payag ka ba, Johan, sa gusto ni Mommy? Malambing na tanong naman ni Jeho sa anak ko at Mommy talaga ang tawag niya sa akin. Ano na naman ba yan, Jeho? Inis na sabi ko. Napaisip naman si Johan. At sinuggest pa nito na gusto niyang magkasama kami ng daddy niya na magbe-bake. Natampal ko na naman ang aking noo. Ay, kahit kailan talaga, kahit anong iwas ko'y may anak naman ako na makulit. At pilit kaming pinaglalapit ni Jeho. Kung saan masaya ang aking anak ay ibibigay ko. Dahil sa ganito ko lang siya nakikita na masaya. Nagpupumilit pa ito na talagang magsama daw kami at magsabay ni Jeho sa pagbe-bake. With matching beautiful eyes pa talaga ito. Napatingin ako kay Jeho at nagkibit-balikat na lamang ito. Napasinghap ako. Okay, baby. Ngiting sabi ko dahil hindi ko maintindihan si Johan. Kukulitin lang ako ng kukulitin kung umayaw ako. Stay here, okay? And behave. Sabi ko habang inuumpisahan ko ng i-on ang TV para hindi maboring ang anak ko sa pag-aantay habang nagbe-bake kasama si Jeho. At nauna na nga itong magtungo sa kusina. Excited na naman ang kumag na yon dahil masusolo na naman niya ako sa kusina. Just behave, baby, okay? Ngiting sabi ko sa aking anak. Ngunit hindi man lang ito nagsalita. Dahil abala na ito sa kanyang pinanonood na cartoon movie. Tahimik akong nagtungo sa kusina at nakita kong nag-uumpisa na nga si Jeho na mag-bake. Nakakapagtaka lang dahil marunong din pala ito. Alam mong mag-bake, Jeho? Bungad na tanong ko. Yeah, hindi ko gagawin to kung hindi ko alam. Why? Balik na tanong niya sa akin. Paano ka natuto? Seryosong napatingin siya sa akin. Bakit mo nga pala natutunan ng pagbe-bake? Hindi ko alam kung tama bang pagkakatanong ko sa kanya dahil natataranta akong magsalita, lalo na't nakatitig ito sa akin. Ay, my heart again. My chest has begun to blast. Do you want to know why? Tumango ako. Simple lang ang sagot ko dyan, sweetheart. Lumapit siya sa akin at iniwan ang ginagawa nito. Hinapit niya ang magkabilaan kong bewang. At idinikit pa niyang lalo sa kanyang katawan.
Heto na naman ang mga libu-libong paru-paro sa akin tiyan dahil sa sangkatutak na kilig na nadarama ko ngayon. Dahil ayaw kong dumating ang araw na kapag may asawa at anak na ako, ay saka pa lang ako matututo. Gusto ko pagdating ng araw na yon. Napahinto siya at inilapit pa niyang mukha nito sa mukha ko. Parang gusto ko na lang palaging inaamoy ang hininga nito dahil kakaibang nararamdaman ko. Jeho, sambit ko dahil ang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Dahil ang rason, sweetheart, gusto kong ipagluto kayo araw-araw ni Johan at mas lalong ikakasaya ko pa kung ako na lang sana, sweetheart. Malungkot na sabi niya at binitawan niya ng mga kamay niyang nakahapit sa aking bewang. Pinagpatuloy na niyang muli ang kanyang ginagawa, samantalang ako'y biglang nakaramdam ng lungkot sa aking puso dahil sa kanyang mga sinabi. Mahal pa naman kita, Jeho, hanggang ngayon. Sana maramdaman mo yun sa loob-loob ko. Tumulong na din ako sa kanya kahit sabihin pa niyang siya na lang daw ang gagawa. Sumang-ayon na lang ako sa kagustuhan niya, kaya't naupo na lang ako tahimik habang pinapanood ko siya. Gusto ko sanang haplusin at yakapin siya, ngunit may isang bagay na pumipigil sa akin. Kita ko sa mga mata ni Jeho ang lungkot, at tila wala na siyang pag-asa pa na maibabalik ko pa ang pagmamahal ko sa kanya dahil ramdam ko hanggang ngayon ay umaasa pa din ito na magiging kami at umaasang itutuloy ang nasirang pagmamahala namin dalawa noong nakaraang kami pa. Ramdam kong lumalaban pa din si Jeho hanggang ngayon dahil ramdam ko na tunay niya na akong minahal at hindi ako naniniwalang isa lang akong pustahan ng mga kaibigan niya. Dahil kung pustahan man ako, hindi akong pipiliin niya. Kahit nga ang mami pa niya, nagawa niya itong talikuran dahil akong mas pinili ni Jeho. Hindi man bumitaw si Jeho sa akin, pero parang ako tuloy ang bumaliwala sa amin dalawa dahil minsan ay naging makasarili din ako. Hindi ako nagsabi sa kanya at nagkwento kahit na ano pa mang problema na meron ako. Naging selfish ako at tama nga si Papa. Kasalanan ko ito at akong bumitaw. Pero ang mas masakit sa akin na itinanggi niya ang mga anak ko. At yun ang bagay na pumipigil sa akin kaya ako nasasaktan. Bigla na lang tumulong luha ko sa aking mga mata. Alam kong mali ako. Dapat inintindi ko rin si Jeho. Sa ngayon napatawad ko na siya. Pero hindi niya kailanman makikilala ang mga anak niya. Are you alright, sweetheart? Tanong nito nang mapansin niyang nagpahid ako ng luha sa aking mga mata. Oo, okay lang ako. Napuwing ata ako. Pagsisinungaling ko. Let me see. Biglaan ang aking pagtayo para umiwas. Kasabay yun ang pagkauntog ng ulo ko sa kanyang panga. Alam kong malakas yun dahil ramdam ng aking ulong sakit. I'm sorry, sweetheart. Hinging paumanhin niya sa akin, pero siya naman ang may dugo sa kanyang labi. May dugo ang bibig mo, Jeho. Okay lang ako, sweetheart. Ikaw nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong din ito. Okay lang naman ako. Sorry. Kasalanan ko to. Kung hindi lang ako tumayo agad, hindi sana tayo masasaktan na pareho. So, nasaktan ka nga, sweetheart? Don't deny it. Let me see your head. Alalang tanong nito. Hinawakan niyang aking ulo at kinapa kong nagtamo ako ng bukol doon. See? May bukol ka kaya nasaktan ka nga. Okay lang yun, Jeho. Hindi naman masakit eh. Kasabay yun ang pagtunog ng oven. Tanda na luto ng kanyang binik na cookies and bread. I'll be right back, okay? Paalam niya pa. Agad naman niyang inasikaso ang kanyang binik. Natakam naman ako bigla nang maamoy ko ang kanyang binik. Wow, ang bango-bango. Bigla naman din pumasok ang anak ko na si Johan. At tuwang-tuwa ito at tila natatakam din sa naaamoy niya. Siyempre si Daddy ang nag-bake nito eh. Pagmamayabang naman ni Jeho. Itinuturo na ni Johan ang mga lutong cookies at gusto na nitong kainin yun. Bigla naman ako nag-alala dahil mainit pang mga yon. Okay, saka abot ni Jeho ng isa. Jeho, mainit pa yan eh. Reklamo ko, ngunit yung anak ko naman ang hindi nagre-reklamo. Oh, that's great, little boy. Sabay gulo ni Jeho sa buhok ni Johan. See? He's brave. Sabi nito na nakatingin sa akin. Napasinghap na lang ako sa dalawang mag-ama. May pinagmanahan nga naman. Hapon na, narito pa din si Jeho sa bahay at wala atang balak na umuwi sa kanila.
Ayoko naman nagabihin ito sa daan habang bumabiyahe pa uwi sa kanila. Abala kami ngayon sa panonood ng movie. Kaming dalawa lang ni Jeho dito sa may sala dahil natutulog pa si Johan hanggang ngayon. Napagod sa paglalaro nila kanina sa labas ng bahay. At binusog ni Jeho ang aking anak para daw masarap ang tulog nito. Jeho, napatingin siya sa akin. Yes, sweetheart. Malumanay na sagot nito. Hindi ka pa ba uuwi? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Why? Pinapauwi mo na ba ako? Nasa boses niya ang pagtatampo. Hindi naman sa ganon. Baka kasi gabihin ka na sa daan kung uuwi ka ng gabi. Sinong may sabing uuwi ako? Wala ang papa mo kaya mananatili ako dito hanggat hindi pa siya umuuwi. Sarkastikong saad nito. Ha? Sigurado ka ba dyan? Paano ang trabaho mo? Magalit ang mami mo at baka ipamidya ka pa dahil hindi ka pa bumabalik sa inyo. Inis na sabi ko. I don't care to my mom. I hate her. Walang ligoy na sabi niya. Kunot noong napatingin ako sa kanya dahil sa pagtataka ko. Ha? Bakit mo naman nasabi yan sa mami mo? Why? Are you interested to know why? Why I hate her so much? Madiing bigkas nito. Kung problemang pamilya, Jeho, hindi na ako mag-aaksayang tanungin ka dahil family problem niyo yan eh. About anything, sweetheart. I know from the start, masama ng ugali ng mom ko. Kaya lumaki akong broken family. Alam mo yan dahil naroon ka. Kaya ako lumaking nakikipagbasag ulo sa kahit sino pa mang tao. Dahil alam ko sa sarili ko'y wala nang patutunguhan pa ang buhay ko. Kaya naging nakasanayan ko ng pakikipag-away. But it changed. A lot of change on me. Matamang napatingin ako sa kanya na matamang nakatingin din pala siya sa akin. Because of you, sweetheart. Banayad na sambit nito. Sa'yo lang ako nagbago at naging masaya. Ipagkakait mo pa ba yun sa akin, sweetheart? Jeho, I'm sorry. Napasinghap ako. Hayaan kita na manatili sa aking tabi kung yun lang ang ikakasaya ng puso't damdamin mo. Napatingin siya sa itaas ng kisame at napabuga siya ng hangin sa kanyang bibig. Gusto kong may mas higit pa doon, sweetheart. Dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi mo. Gusto kong makasiguro na ako lang at wala nang iba. Seryosong sabi nito. Parang pakiramdam ko tuloy ay may bumabagabag sa akin. Hindi ko alam dahil gusto ko din naman siyang makasama. Pero sa sinabi ni Luke sa akin kamakailan, ay doon na ako nakaramdam ng pagkaba at kakaiba na hindi ko maintindihan sa aking sarili.